Good evening, everyone. Welcome to our New Gen crossover. This is the training for our Covenant millionaires and to all people who wanted to learn more about biblical way of doing business. Tonight, akong i-share sa inyo may tungod sa the importance of thinking big. In Proverbs 23 verse 7, it says, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung unsa ang hunahuna sa tao, mao siya. Dili kung mao ang iyang maabtan, kung dili mao siya. So kung unsa imong pangunahuna, mao ka. Kung unsa ang imong pangunahuna sa imong pagnegosyo, mao sa ang imong abtan. So ingana siya ka importante kayo ang atong panghunahuna, no? So kay kung unsa ang atong panghunahuna, mao sa ang atong resulta. Dagko nga panghunahuna, dagko nga resulta. Dinagko nga mga panghunahuna, dinagko nga mga negosyo. Kung ginagmay ang atong panghunahuna, ginagmay pud ang atong resulta nga mga negosyo. Ayun ang pulong sa Ginoo. Another word, no, in Ephesians chapter 3 verse 20, nagisgot ni sa importance sa atong panghunahuna, no? Muna nga magdagko tag mga dagko, no? Nagingon ang statement sa ka famous nga author nga puslan man nga maghunahuna ka, paghunahuna og mga dinagko. In Ephesians 3 verse 20, New King James Version, nagingon diri, "Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us." In Cebuano nga version, nagingon diri, "Dalaygon ta ang Dios tungod kay pinaagi sa iyang gahom nga nagalihok sulod kanato ang iyang mahimo labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna." So ang Ginoo makahimo siya based na sa atong panghuna-huna. O iyan ang palabuan, no? Ang mahimo sa atong Dios labaw pa sa base sa atong panghuna-huna. So mo na nga kung sa atong mahuna-hunaan, mo na palabuan ni Lord. So kung dinagko ang atong mga panghuna-huna, dinagko pud ang iyang ipalabaw based sa atong panghuna-huna. So karon akong hisgutan, no, akong i-share sa inyo nganong ang mga negosyante, no, mga small business owners, gagmay man ang ilang mindset regarding sa business, and later on I'll also discuss how to think bigger, no, how to think big when it comes to doing business, or how to expand our business by thinking big, no. So let us first examine the reasons why small business owners tend to think small. So number one reason, lack of confidence, no? Kulang o pagsalig sa ilang kaugalingon kay wala pa nila na-develop ang ilang kaugalingon, no? Kulang sila sa kahibalo, wala sila access sa information, so wala sila kahibalo, mo na nga wala sila confidence, no? Wala sila kumpiyansa sa ilang kaugalingon. Nevertheless, kung mapuno ka sa information, mapuno ka sa knowledge, no, na-develop ang imong confidence. The reason nga nung ang mga tao gagmay ang panghunahuna tungod kay ang ilang environment, no, wala sila access sa information, no, wala sila knowledge, kulang ang ilang understanding sa business, sa mga opportunities nga dapat nila nga i-maximize. That's why ingana ra pud ang ilang level sa panghuna-huna, no, ginagmay ra po sila kay wala man sila access mga nindot nga mga information, no. So ang atong panghuna-huna, ang atong mind, no, function ra na according sa inputs nga iyang na-receive, no. So ang mga tao nga gagmay kay panghuna-huna tungod kay limited ra ilang information, mo na nga kulang ilang knowledge, ilang understanding, and eventually wala sila enough wisdom kay wala man sila experience. So wala sila enough or ilang skills, wala pa kayo na harness, wala pa kayo na develop, and that's why wala sila confidence. No, mo na reason nga nung gagmay ilang panghuna-huna tungod kay number one, kulang ang ilang confidence. Number two nga nung ang mga small business owners, they tend to think small. Number two reason tungod kay they are too focused on management, no. Ang kining mga small business owners, mindset nila ginagmay kay ang ilang panghuna-huna grabe ka focus sa management, no. So sila rin nag-manage sa ilang kaugalingon, no. More on ang ilang focus unsay dapat
humanon, unsay dapat tapuson karon nga adlaw, no? Kay ila mang i-manage day after day kung unsay dapat mahuman instead of unsay dapat nila himuon para mo grow ang ilang business in the future, no? Muna nga to focus na sila sa kana nga adlaw, no? Sa management kung unsay lang himuon. Ikatulo nga reason, ano ang mga small business owners, they tend to think small. The third reason is no experience with big. Wag sila experience og mga dinagko. Remember, ang atong mind ma-develop niya mostly, or our values are developed mostly through experience, no? Daghan kay mga tao ingana ra gid ang level sa iyang income. For example, 10,000 na gid ang iyang income. Wala man kayo siya ka-associates o siya ka-grupo nga dagko kay mga sweldo. So ingana ra ang iyang maabtan sa iyang una-una. So makontinto ra siya diha nga level sa iyang income, no? Sa iyang business or sa iyang salary tungod kay wala experience sa mga dinagko. Napaiban nga mga tao nga experience na sila dinagko, ni-grow na sila from 10,000 a month to 100,000 pesos a month. Pero after na-reach nila ang 100,000, nagplato na ang ilang income for many months or even years. Diyan na silang taman kay para sa ila, kontento na sila kay based sa ilang experience, wala na may makalabaw pa sa iya, siya na may pinakadako sa iyang mga barkada, kaparente, tanan nga mga kailan niya, siya na may pinakadako. So, nakontento na siya sa iyang experience nga sweldo or income sa iyang negosyo. No? So, that's the failure. The reason why small business owners tend to think small is because of no experience with big income or big cash flow. The fourth and final reason nga nang ang mga tao or mga small business owners gagmay ang ilang panghuna-huna or gagmay ang ilang mga dreams is because they are overwhelmed with today. So na-overwhelmed na sila sa ilang trabaho sa kana nga adlaw, no? So common kayo na, no? Daghan kay mga tao, grabe sila ka-busy nga. Mayroon nila, grabe, daghan pa kay kog buhaton, di na nako ni mahuman kini nga akong trabahoon karon nga adlaw. So that's a good sign kung nagnegosyo ka, nindot man siya, pero dili na siya maayo when it comes to growing your business kay ang imong focus na overwhelmed naman ka sa imong himuon ka na nga adlaw. Instead nga mag-grow ka, paghuna-huna ka unsay imong himuon para mo-grow ang imong business. So common kay na nga mga tao dili na kayo sila makapag-grow sa ilang business kay daghan kayo mga nindot kayo nga dagan sa mga negosyo, no, diri sa atong syudad or even sa nation, pero diha tama ng ilang mga negosyo kay nga naman ang mga business owners nga nga mga businesses nga nagdagan, they're overwhelmed, no, sa ilang mga negosyo kay sila may nag-micromanage, sila ay nagnegosyo, sila rin nagbantay, sila rin nagtrabaho tanan, but instead para nga mo-grow sila, they have to utilize the power of their mindset. Kaya magsugod man ang atong growth sa atong panghuna-huna. Karon atong hisgutan na pod ang unsa may atong himuon, no, para nga ang atong panghuna-huna mudagko or how to think bigger. Adunay upat ka butang akong i-share sa inyo karon, no. Number 1, set a time to dream big or to dream big. Maghimo gyud kag time, no, nga discipline or habit sa imong personal life nga mo na imong commitment sa imong kaugalingon regardless kung unsa imong gitrabaho. Maghimo kag time every week, no, at least 1 or 2 hours nga mag-dream ra ka, no, magdamgo ka, no. Just like ang Pastora Claudia, grabe pag adto na mo sa Bogota, Colombia, iyang i-share ang power of dream, no. So daghan kay mga great men of God, mga great, no, and very successful business people. They are men and women of vision and dreams. Mo na ingon sa usa ka famous Korean car manufacturing owner, no, ingon siya nga the world belongs to the dreamers. Why? The future of your business relies on your capacity to dream. No, mo na nga importante kayo nga as a business owner, as a leader,
you need to develop or set a specific time, no, at least 2 hours a week. Wala kay lain nga himuon, magdamgo ka. Mo na nga number 1 para nga mahimo nimo na number 1 nga imong himuon, kailangan disiplinado ka kanang nga time para ra gid nga commit gid ka, no? Regardless kung unsay mahitabo, committed ka na, no? I remember no si Bishop Oriel is a person nga disciplined siya sa iyang personal growth, morning and evening mag-set gila siya time para sa iyang personal growth, no? So the same thing with our growing our businesses. Now we need to set a time nga at least 2 hours a week nga maghunahuna ta, magdamgo ta sa atong mga present nga mga negosyo, no? So dako kay naghimuan tungod kay ang imong mahimong focus ana is to the future of your business instead of fixing what is not working sa imong business. Pag dream nimo dagko, no, mo level up ka, no, mo transcend ka sa present nimo nga situation or level sa imong business karon. Kung mag-dream ka, that's the way, no? Famous no nga inventor, no, nga ningon siya nga imagination is more powerful than knowledge. No, daghay mga informations nga dili maka-solve sa present nimo kanang information limited man. Ang imong personal knowledge, they are limited. Pero kung imong gamiton ang imong mind, wa siya limit. Pwede nimo himuon ang just like ang Walt Disney, pwede niya himuon ang ilaga nga Mickey Mouse. Ang pato, pwede niya himuon og Donald Duck, og nahimo siyang grabe kadato, no? Tungod kay he knows the power of dreaming or imagination. The same with our businesses. Kung ato nang tagaan pagtagad atong kaugalingon, no, mag-set tag time nga maghunahuna gid ta, magdamgo ta, no? Walay bayad, magdamgo. So puslan man nga magdamgo kag mga dinagko sa imong negosyo. Kung ang imong negosyo sabon, no? So yung pag hunahuna nga diri ni may baligya, no, imong hunahuna nga imo na himuon nga e-commerce, no, sa mga platforms nga mga national and even international, no, Amazon, Lazada, Shopee, ug uban pa nga mga platforms nga global, no? So bisag maski og gamay ra na siya nga product, barato na siya nga product pero massive in value, and then massive ang imong marketing, massive ang imong mindset regarding sa imong business kay nag-dream kang dinagko. So the chances are dinagko gid ang imong maabtan kay nagsugod man na sa imong hunahuna nga dinagko. So number 1 is set a time to dream. So I believe no kanang 2 hours nga imong set aside a week, no, just to dream regarding sa imong mga business or mga future ni mga business. Dako kayo na og kahimuan kay everything will start with a dream. When you start dreaming, you start creating. You know, our mind mo na ang atong creative capacity, no? Si Lord, before niya gihimong tao, naguna-una siya, let us make man. O pa siya naghimong tao, naghinahuna siya. Yunahuna niya tanan. Mga nga, the whole creation is built by the wisdom of God. No, iyan ang gihunahuna og tarong. No? Wala siya nag-create og isda nga wapay tubig. Yuna niya ang tubig, mao niabot ang isda. O siya nag-create og kahoy nga wapay yuta. Yuna niya ang yuta. No? That's a product of detailed thinking, no? Detailed or thorough nga thinking, no, is a product of big thinking. Dinagko man yung panghuna-huna si Lord tibok kalibutan man. So kung ang atong life disiplina na nato nga at least not 2 hours a week just to dream, dako kay na og maabtan tungod kay when we start dreaming, we are start seeing the future, not just dealing with our present, but seeing our future. Number 2, very, very important is experience bigger. No, experience is very, very powerful. That's why to think bigger, experience bigger. No, so imo ginang budgetan or imo ginang bayaran nga maka-experience ka. Take time to visit other businesses. No, kung unsa ilang ginahimo, no, experience ka sa ilang ginahimo nga mga operation nga mga dinagko nga scale, bigger, far bigger than you. By doing that, no, imo nang mastudyuhan, muuban-uban ka sa ila, lakaw-lakaw na just like sa ato nga mga home offices nato na sa mga
online jobs, the online yung mga platform, no? We have about 30 plus home offices, no? So katong nag-start pa lang, gagmay-gagmay pa, nag-start pa, dili pa nga nakadako ang imong home office, wala pa kay mga employees. Now, madto ka og mga daghan na, katong mga nag-una na sa imo, nagkita, no? There is a church no sa New Gen, natay mga leaders diri nga niabot na, bago lang sila niabot, no? In less than 3 years, niabot na sila 450 something thousand a month nga income, no? So kung ikaw 20,000 pa lang ka, 30,000 pa lang ka, this is the experience that we're talking about, experience bigger, no? Uban ka sa ila, magdala kag ice cream, magdala ka og cake, magdala ka og banana cue, whatever nga something nga makalipay sa ila, no? Fellowship with them, walk around them, bisita ka, tuyo ka sa ilang home office, imong tun-an, no? Ang kultura, no? Ang pangahuna-una, ang dagan silang una-una, kaya dagan silang mga home offices, ilang mga negosyo, resulta na sa dagan silang utok. Muna imo nang mo-connect ka, pasahon nimo ang ilang mga utok, no? Para nga ikaw mo-grow ka through your experience, no? So another is go to conferences, enroll kag mga webinars karon, online yung mga trainings. Another thing is read biographies of successful entrepreneurs and business leaders. This is very, very powerful, no? Because ang secret sa ilang success na sa ilang libro isulat, no? So, imo nang basahon mga biographies, no? Katong documentary or libro, no? Katong ginatanaw namo sa mga men who built America. Grabe na siya ka-powerful. Nagisgod sa mga ultra-rich, na mga richest men in the United States. No? Kita nimo that they are more powerful than politicians. No? So, muna yung basahon, mapil kag mga biographies, no? Just like me as a pastor, akong pangbasahon ng mga libro, katong mga big-time, mga mega churches, nga mga authors, no? Kini sila nga mga tao, di na rin mo una-unahon kung sakto ba ni sila or dili. The Bible said, you will know them by their fruit. No? So, basta ka sa ila, the more mo discover ang ilang mga mindset, no, mga dagko kay nang pagkahuna-huna, ang ilang mga thought nga mga processes, unsa sila muna-huna sa ilang mga challenges, sa ilang mga problems nga ilang gina-go through. And through that, you'll experience bigger than your level. The third way to think bigger or to think big in your business is practice the double it thinking. Kanang imong i-practice ang kanang i-double nimo ba? Kapag huna-huna ang imong mindset, double-double ba? No? Dahil mga tao, mga leaders, no, o mga business people, kung tanong nimo sila, unsa may imong huna-huna sa growth sa imong negosyo. Sa karon magtubag sila, siguro increase lang mga 10%, 15%, 20% ang akong business o akong negosyo. No? Pero, dili na mo ang big thinking. Ang dagko nga panghuna-huna, kanang imong i-double ang imong income. For example, there is a church, tanatay leaders diri, no, in less than 3 years or 3 years nga time nga nag-engage sila, nagsugod sila sa ilang online nga job, online home office. Niabot na sila og 500,000. Panay nga pa sa ila nga, kung niabot ka 500,000, pwede ka nga mag 1 million. So, imong i-double. Kung musipyan ka 1 million o kabot, at least naka sa 700,000, 800,000. Kung 10% na ka, dugay kaya maabot sa 1 million a month nga income. So, practice the double it thinking. Double, no? Kung unsa imong income karon 10,000, no, 20,000, imong i-double. Unsa may akong himuon nga ma-double na ako ning akong income, no, sa akong business, nga ma-double siya. That's a pattern sa mga big thinker. Ilang i-double, dili lang small percentage, but i-double-double nila ang ilang business income. The fourth and the last is ask big or bigger questions. No? Pangutana o mga dagko nga mga pangutana. Iyo pangutana gagmay. When it comes to growing your business or thinking big so that your business will grow big, no, you need to ask big questions. Remember, the question you ask determines the answer you will get. No, kung sa imong gipangayo or pangutana, mo po na ilang itubag, no, sa imong kinabuhi or sa mga tao nga imong gipangutana. No, dahil mga tao
nga intelligent. Dili mangutana kay mga intelligent daw or knowledgeable, dili mangutana kay bright lang sila og panghuna-huna. Pero kung discover na sa mga kuya nga mga pastors, mga growing, explosive nga ministry nga mga pastors, mga mega churches na lagi panghandol, grabe ni sila mangutana. Muna yung gitawag nga, ang difference daw sa knowledgeable o wise. Ang mga wise, kusog mangutana. Ug dili sila muundang sa pangutana, ug mga dinagko pa nilang mga pangutana. Muna nga, kung dagko imong pangutana, dagko ang mga tubag. No? So, muna ang number 4, nga para nga ma-develop ang imong thinking, when it comes to thinking big, mangutana ka o dinagko ng mga questions. No, dahil mga pipila ka mga examples diri kung saan imong pagpangutana ug mga dinagko, no? So number 1 is, what if we were the dominant business in our country? Kung unsa kay may tabo kung ang akong negosyo mo kuno ni siya national level na, what would that look like unsa kay itsura? So kung nga na imong huna-huna, no? The opposite, kung gagmay mga utok, gagmay naman, dili naman ta sa probinsya, ingani raman niya itong mga naso. Manay small thinking, pero kung ang mga big thinker, no, mutana sila kung sa kayo may tabo kung i-massive din natong scale. No? Kita ang, kung sa kayo may tabo kung ako na ang dominant, kina akong product, ako na yung number 1. Sa kayo may tabo, kung sa kayo itsura na. So, ang atong mind, motubag na siya according sa imong gipangayo. Ang atong mind is neutral. Mo trabaho na siya based na sa imong giprogram. Just like sa computer, kung unsa imong giprogram, mo ginayang iyang i-deliver or mo ginayang i-function kay mo man ang iyang program. Same with our mind, no? In fact, sa computer tawag yapon nagyapon siya memory. The same with our life. No, kung atong pangutana mo niddan ko unsa kay may tabo kung kini nga akong negosyo mo na yung number 1 sa tibok kalibutan, unsa kay itsura sa akong negosyo. So, pag mangutana ka mo na yung tubag, ingani yung itsura. That's the power of dreaming, or especially dreaming big. Okay, kung once ka mong makita, the moment nga yung makita na, unsa kay itsura kung number 1 ko. Once nga mangutana ka na, magawas mo ng picture. Once nga na kayo makita, na kayo visualize, no, sa imong mind, makita sa imong eye of your mind, then you can picture it in your mind. Once you makita nimo, you start to believe. And once you start to believe, it will naturally or supernaturally happen. So, muna yung mangutana ka, unsa kay itsura kung ako yung number 1 diri, kani akong negosyo, kani akong platform, or kani akong home office mo yung number 1. Kani nga kind of focus na ako sa service nga akong gi-offer mo yung number 1. Unsa kay itsura? What if kung maghimo na akong national, global? What if kung ang akong negosyo naana sa Amazon, naana sa Lazada, unsa kay may tabo, unsa kay itsura? No, mo na yung mga pangutana ng mga dinagko. Kay global naman na. Sa Japan, sila yung number 1, no, bigger than Amazon. They have 90 million active shoppers, no? Online yung mga buyers, active, 90 million. So when you start to dream nga mangutana ka nga, what if kung number 1 yung product diha, no? So, grabe na. You start, daghan na may mga things nga magawas diha, no? Kinahanglan nakidagko kayo nga operations. So, daghan na yung mahuna-una yung mga dinagko, dagko nga budiga, daghan mga trabante. So, ang imong level, kalit na siya accelerate kay nangutana man kang mga dagko. So, another question is, what if we were 10 times our size now? What would need to change in how we operate? So kung mo times with 10 times, kung akong employee karon na pulo, kung mo times 10 100 sa kay unsaon ka na to ni pag-operate sa kay operational flow ani akong business karon. So kanina mga pangutana mo hatod ni sa ato sa mga dagko nga mga tubag, and as a result mudako ang atong mga negosyo kay ni dagko man atong panguna-una kay nangutana tag mga dinagko. That's the power of thinking big. When it comes to business, one of the major reasons nganong naigamay o nganong naidako, the reason nganong unsay diferensya sa ilang duha, dili kwarta kung dili number 1 nga reason,
ang ilang panghuna-huna. Now, once we devote to developing ourselves, especially in the area of thinking big, I believe daghan ta og dalan, no? Layo ang atong maabtan, especially sa atong mga negosyo, because ang atong capital in life is not mainly money, but the capital is our mind. So where we are right now is the result of where our mind has brought us. The same, the way we do our ministry, kung atong tagaan ng pagtagad, develop nato atong panghuna-huna. No? So the more ta mo grow in our mindset, the bigger po na mo grow ang atong mga business. That's why, puslan man nga naghuna-huna ta karon, huna-huna tag mga dinagko, because God's purpose for us is to impact the world. No? Dili gusto sa Ginoo nga diri ra ka, kung dili mag-showdown ka sa tibok kalibutan. No? Daghan kay mga verses nga nagisgot nga itawag ta ni Lord, no? We will be the head and not the tail. We will be the top and never at the bottom. No, that's our prophetic destiny as a church. So, mo rise up ta sa God-given destiny nato. Pero ang barrier niya na ngano di nato na makuha o di na nato maabtan is because of our failure to develop our mindset. But if we develop our mindset, I believe, no, just like what the Bible is saying, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. That's the purpose of the Lord. We are increasing. We are progressing. Every moment sa atong life, nag-progress ta because first and foremost, nag-progress ta sa atong spirit and sa atong mga mindsets. I believe, napadalanginan mo karon, no, sa teaching nato. Ini nga kagabion. Now, before ta when I would like to pray. Father, we thank you for the word tonight, the lessons that we have learned and received from you. We pray, Lord, nga tanggalon nimo ang mga small nga mindset, poverty mindset, orphan nga spirit, orphan nga mindset, slave nga mga mentality. Tanggalon nimo na, Lord God, every thought that is inconsistent with your word and with your purpose concerning our lives, concerning our businesses. Imo nang i-pull down, imo nang tanggalon, Lord, in the name of Jesus, and release the spirit of mindset nga mga big nga mga mindset, mga thinking nga mga dinagko, Lord, mabutang na sa mga panghuna-huna in the name of Jesus. Amen and amen. God bless everyone. See you next week.